Welcome back to Jeriversity and Jerivation Bragat. Kumusta na kayo dyan mga kapatid? Both muntik naman ang roy dyan. Both outside and inside. Sa labas at sa loob. Okay. Ito muna. Natin kalimutan. Pasalamat tayo at naging Lunes uli pagkatapos ng linggo. Yun, salamat at nakahinga na naman, kabangon, katrabaho, nakakain, nakatulog at nakatulong, bigay halaga. So, si Rosauro. Amen. Salamat, Panginoon. So, topic, diretso na tayo para wala nang masyadong maraming patalastas ads. Ano ko ngayon sa inyo, bigay ko sa inyo yung konting story sa mga workplaces ko dito. Hindi ko na lang ini-specific dahil sensitive. Hindi, na tayo, yung real talk lang tayo. At siyempre, hindi ko naman mahirap naman ako ng mga negatibong. Hindi tayo hindi ako magja-judge sa tao masyado. Pero I will call you out. Titignan ko kung ano ba yung intention mo. Bakit mo ginagawa sa akin? Yung mga yung mga negatibong yung mga naysayers at saka yung mga doubters, mga haters pa, yung mga ganyan. Nandyan lang kahit sa workplace nandyan lahat. So paano natin tinatakol yan, parang ina-approach at hindi naman kasi hindi naman masasabi na mabibigyan natin yung halaga kagad. Pero embrace natin yung mga yung sinabi ko, di ba? Kahit anong bagay, natin, parang pagsubok, di ba? Kung hindi tayo ang magbibigay ng sariling pagsubok sa buhay natin, yung iba gustong magbigay. So, di ba yung 10% yung nangyayari sa buhay natin. Tapos yung 90%, yun paano natin gawan ng paraan. Paano natin i-tackle yung buhay natin. So meaning, yung 10% na lang yan, lang yan yung pagsubok yan 10% lang yung pagsubok. So, yung statistically, yung 90%, nasa atin yan. Tayo pumili ng yung daan, choice. May choices tayo. So kaya the rest of it, yung natira dyan, na yan, puro excuses lang at saka yung mga dahilan at mga kasinungalingan lang yun. So, included ko lahat yan din, yung sinasabi ko. Na-experience ko na rin ito. Pero, open up ako sa changes. Parang nag-adjust na ako ngayon. Yung mindset ng yung sinasabing champion mindset. Diba? Ang mga champion, nag-a-adjust. Tapos yung less champion naman, yung pangalawa, sa likod. Mga excusers yan, yung mga doubters at saka naysayers yan. Hindi, talaga. Okay lang naman mag-no. Ibig sabihin naman yung mga level na mga no at saka yes. So kayo na mag-relate niyan. So, kasi sa workplace, meron talagang kung hindi co-workers mo, kung hindi boss mo, yung boss pa ng boss mo. Tapos meron pa yung hindi boss mo na
gustong subukan ka. Mahirap na nga yung ano, yung trabaho mo sa labas. Punta ka sa mga pasyente or kung sa loob ka ba nagtatrabaho. Home for aged ba? Kasi ano kung wala ka masyadong experience, ano parang ano ka lang, yung hindi ka pa masyado solid sa mga parang ang ano niyan yung outcome niyan parang madali kang ma-manipulate, magagamit. Kung hindi ng pasyente or yung kamag-anak or anak or kapamilya niya. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero marami. Hindi ko naman sabihin na karamihan. Marami. Dahil nakikita nila yun sa'yo. Gaano ka tatag, gaano ka professional, gaano ka solid magdepensa sa mga rights mo. Lahat tayo may rights. Siyempre kung yung pinakamalaking rights yung pasyente. Hindi yung anak ng pasyente, hindi nakasulat na yan dyan yung parang nasa kontrata na yan. Ito yung gagawin namin sa nanay mo, tatay mo, lola mo ba yan o sino ba yan. Pero may limit. Hindi mo basta-basta yun, parang hindi naman sa maghanap ka ng dahilan na hindi mo kaya to. Professional lang tayo, tsaka kaso lang ang nakakahirap pa niyan, dadagdagan pa ng ng mga kapamilya ng pasyente at relative mo. Tapos hindi pa yan, pagdating mo pa sa office, papagalitan ka pa ng kasama mo, boss mo ba dyan. So parang yung frustrate mo, itong patience talaga sa trabaho ng pagka-caregiver. Hindi lang basta-basta yan. Hindi na matutunan yan ng mga ilang taon lang. Almost 30 years na ako dyan sa na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siyempre may kulang pa. Pero mas ako yung nakakabigay ng value. Nakakaturo din ng iba. Yung mga bagong lang. Sinabi ko kanina sa trabaho na nag-comment ako dahil may yung meeting. Ito, ganito yung pasyente, ganito yung tapos may mga issue, marami talaga mga iba-ibang. Sabi nung isa yung parang coordinator yun. Pero nag-comment ako. Lang, parang neutral lang naman kami. Wala namang discussion na mga inusolbo yung mga iba-ibang issue. Dahil about yung sa yung paano gawa ng mas magandang paraan. Dahil kung nagagalit ba yung pasyente, hindi kontento or ganun. Dahil kasi alam mo na, excuse. Sa kakulitan minsan ng mga pasyente or kamag-anak. Nakikita nila yan pag pumasok kung bago pa. Ito, hindi naman lahat. Ito bago to. Gamitin ko to. Yan yung mahirap sa trabaho. Yung para bang sinusunod mo yung listahan pero pa rin parang sasabihin nila, wala, hindi yan yung lista niyan, mali yan. Tapos gagamitin ka talaga, itetestingan ka talaga hanggat sa kaya mo, ulit ka ba magdepensa sa profession. Sabi ko, yung ganyan, normal lang yan. Kung bago ka, hindi mo talaga basta hindi mo naman naaawayin yung kamag-anak ba yan. Hindi mo aaway. Professional ka lang. Calm. Keep the calm. Calmness. Humble.
Tapos, ano na yung documentation yan sa mga briefing ng mga ganyan. Kaysa ibigay mo yung energy mo sa ganyang bagay. Tapos, ang resulta lang yan, ano na, mas marami pang magre-reklamo. Tapos sabi ko, professional lang tayo. Pero siyempre, hindi lang basta-basta tanggapin kahit anong mga negative. Kung nakalagay dyan 15 minutes or 20 minutes, hindi mo dadagdagan na ito. Depende naman sa sitwasyon. Dito, kung ganyan ka, ang hirap mong anuhin, hindi ka makinig sa akin. Meron pang mga ibang pasyente maghihintay sa akin. Sorry na lang. Kung gusto mo magreklamo dun, tawag ka sa office. Yun. Tapos, sabi ko, mahirap talaga, hindi lang ganyan. Pero ano tayo, stand on the ground. Stand the ground. Ganyan. Hindi tayo magano. Na ano din yan, parang bumabalik sa kanila din yan. Ang karma din yan. Kung gawin yan, masamang intention yung ginagawa. So, yun. Hanggang lang tayo ngayon. Dahil hindi ako nakaano kanina. Maaga nga akong gumising kaso kulang pa eh. So, ako na. Mag-alas 5 na ng hapon dito sa Norway. At hindi, professional lang kasi tayo sa amin sa workplace natin. May tayo, may mga boundaries yan. Kailangan i-limit natin yung natin. Yung sa aming mga sa mga caregiving, nurse, mga ganyan. Kailangan yung mga importante talaga dyan, teamwork. Yan yung number 1 ko na first day ko sa trabaho, being caregiver. Teamwork talaga yung nasa ko. Hanggang sarap ng environment pag ganyan, tapos natutulong. Professional tayo, ganyan, tulungan. Hindi yung naghahanap ng dahilan na hindi ako makatulong dahil gusto mo sigurong magkape doon sa dulo, sa may kapihan. Na-experience ko na rin yan noon. Tagal na naman. Sabi ko, kaya pala hindi sumasagot sa mga telepono to, kaya pala, nagpizza pala yun. Hindi, wow. Huli kayo. Pero hindi naman ako, calm lang naman ako. Gawin ko na lang tong silbing fuel na lang ba. Parang ko to, depensa ko to, pag magreklamo sila sa akin. So yun, hanggang 15. Itong mga yung mga excuses talaga sa workplaces. Ang dami niyan. Tapos ikaw pa yung masama. Ikaw na nga yung isa sa pinakamasipag at nagbibigay halaga. Hindi lang sa pasyente, sa coworkers mo pa, sa boss mo, lahat. Tapos ikaw pa yung masama. Yan, parang sakit sa puso yun, sakit sa ulo. Kaya parang na lang, move on na nga lang siguro. Distance. Hindi mo maano yan pa. Sa katagalan ng panahon pag bigay ka lang ng bigay tapos wala namang yung walang pabalik na halaga. Parang naubos yung energy mo at yun na. Hanggang doon na lang. Yung binibigyan ko na yung sarili ko ng halaga. At iniingatan ko na yung buhay ko. Puso ko at damdamin at yung pag-iisip. Gusto nilang kuhanin lahat eh. Sabi ko, hindi. Misisave ko yung pinoprotektahan ko yung honor, yung dignidad ko, integrity ko. Yun. So dyan na lang kayo, hanggang dyan lang kayo, so okay lang.
Ako po, ano na ako. Punta na ako sa next ano. So hanggang dito lang tayo, mga kabayan. 15 minutes. Salamat sa time ninyo na nakinig. At salamat din sa Panginoon at nagbigay ng lakas sa akin magbigay halaga din sa inyo. Ha? Forward lang. At professional lang tayo. At tayo masyado magbigay ng maraming dahilan. Tsaka mga dahilan na yan kasi kasinungalingan na yan. Gusto mo, huwag ka na lang pumunta sa trabaho pag ang dami mo puno-puno ka ng dahilan sa okay. Thank you. LGF at saka LPU. Ay, practice nyo yun sa bahay. At yun, teamwork. Yan. Yung topic natin. Sa teamwork natin yan. Tapos, professional tayo. Sa patience natin, kailangan nandyan yun. Respect. Tapos, dala na yan. Babalik ulit tayo dyan sa disiplina yun. Yung sa mental lab natin. Dalhin mo yan sa trabaho. Dalhin mo yan sa bakasyon. Dalhin mo yan sa kahit saan. Dalhin natin palagi. Thank you. And God bless and Godspeed sa inyo. In the name of Jesus. Amen.